Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video ay Jewish festival dito ngayon sa Israel na tinatawag nila na Pesach o Passover. Nag-request nga si Lola na magluto ako ng pagkain kaya naman busy ang person for today's video. Shabbat o Sabado ang unang araw ng pagdiriwang nila ng Pesach dito sa Israel. At ang kanilang selebrasyon ay tumatagal ng 8 araw. At araw pa nga lamang ng Biyernes ay niluto ko na ang mga request na pagkain ni Lola. Libibot na po kadama at naidalak lang naman at meron din naman pagkain na galing sa kanyang kapatid na si Imadora. Napasabay nga sa pagluluto ko ng araw na yan yung mga gulay na yan dahil naubos na yung niluto ko at araw-araw na pagkain niya ni Lola at Nili. At ito naman yung aking lulutuin na request ni Lola at Nili, ang matzo ball soup o knaydalak ang tawag nila. At isa yan sa mga tradisyonal na pagkain ng mga tao dito sa Israel kapag araw ng Pesach. Ang Pesach ay pinagdiriwang ng mga Hudyo bilang paggunita sa pagpapalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Isang sachet nga lamang ang aking lulutuin at nilagyan ko ng 2 itlog. Ang powder na yan ay gawa sa matza o matzo, isang tradisyonal na tinapay na walang paalsa at kinakain nila yan kapag araw ng Pesach. Hinalo-halo ko nga lamang mabuti hanggang sa maging gana ng hitsura. Hahayaan ko nga lamang yan ng ilang minuto hanggang sa medyo maging dry para hindi mahirap ihulma ng pabilog kapag niluto na. At eto naman yung pagkain na bigay ni Imadora na niluto niya. At isa din niya sa traditional na pagkain nila kapag araw ng Pesach at ang tawag nila dyan ay gefilte fish. At gawa yan sa giniling na isdang karpyon. At eto naman yung mga gulay na niluto ko, nilaga ko nga lamang yan sa tubig at nilagyan ng konting asin. Bumawas nga ako ng sabaw na paglulutuan ko ng knaydalak. I-blender ko nga lamang yung mga gulay, carrots, patatas, kamote at zucchini. Marak zucchini ang tawag dyan at araw-araw yan ang pagkain ni Lola at Nili. Maramihan nga ang aking niluluto at basta ko na lamang ipinapainit kapag kakainin nila. At habang abala ako sa kusina ay bigla namang may nagdoorbell at yun pala ay si Rapi. Dinala niya yung ipinabili ni Lola na kazeret o horseradish. Ako nga ang pinabibili niya ni Lola, ang kaso'y wala akong makita na maliit na lalagyan kaya si Rapi na lamang ang bumili. Isang sabi nga lamang ni Lola kay Rapi ay bili agad at pagkabili ay dinala agad din sa bahay. Ayan yung tinatawag na kazeret at kinakain ni Lola yan, nakapartner ng isda at kung titingnan nga ay parang alamang. At ito naman yung sabaw na binawas ko dun sa pinaglagaan ng gulay. Pakukuluan ko nga lamang yan bago ko ilagay ang matza balls. Nakakatuwa nga ang mga tao dito sa Israel dahil napaka-healthy ng kanilang mga pagkain. Ay ngat nang kumulo na, isa-isa ko na ding inilagay ang aking mga ginawa na matza balls. Hindi na nga ako naglagay ng asin dahil yung sabaw ng gulay ay may lasa na. Mabilis nga lamang yang gawin at ilang minuto lamang ay luto na. At para mas maging malambot ang pagkakaluto ay dinadagdagan ko pa ng tubig na galing sa gripo habang nakasalang pa. At kapag kumulo na ulit ay lalagyan ko naman ng petrosilya o parsley para mas maging malasa at mas masarap higupin yung sabaw. Ay nga't luto na at nakailang tusok na nga din ako dyan para malaman kung malambot na. Ganan nga lamang kasimple na luto ang gusto ni na Lola at yung iba naman ay hinahaluan pa ng chicken. At eto nga ready na ang ating umuusok-usok pa na matza ball soup o knaydalak. Ang sunod ko naman sanang lulutuin ay yung libibot tapwak adama. Ang kaso ay paubos na pala ang aming mantika kaya naman dali-dali ako na pumunta ng tindahan. Ganto pala yung traditional na tinapay nila na kinakain kapag araw ng Pesach dito sa Israel at yan ay ang tinatawag na matza o matzo. Medyo matigas yan at walang lasa at ang tawag nga ng mga Pinoy dyan ay skyflakes daw ng Israel. Nagpabili nga niya sa akin si Lola at Nili at lutuin ko daw ng may itlog. Mayroon nga din sila dito mga tinda na kutkutin at ang paborito ko dyan ay yung green peas na lagi kong binibili. At aringat kumuha na ako ng canola oil at arin na nga ang aking kinuha para mas mura-mura. Para nga lamang ako nasa Pinas na dali-daling bumili sa sari-sari store. Buti na nga lamang at malapit kami sa mga tindahan din at tamang lakad lamang kapag may kailangan bilhin. Pagdating ko nga ng bahay ay inihanda ko na din ang aking lulutuin na libibot tapwak adama. Tapwak adama na ang ibig sabihin ay patatas. Paborito nga din yan ni na Lola at medyo matagal-tagal na nga din ako na hindi nakakagawa niyan. Dinurog ko nga lamang mabuti yung patatas, nilagyan ng isang itlog, asin na pampalasa at harina. At hinalo ko lamang mabuti para magsama-sama ang lahat ng sangkap. At pagkatapos ay inihugis na pabilog na parang patis at binalutan ulit ng harina bago iprito. At ay na-ready na ang ating libibot tapwak adama at nakagawa nga ako ng 13 peraso at yung isa ay nilagay ko na sa plato ni Nilush.
Iniready ko na nga din ang pagkain ni Nilush at gutom na daw siya. Merong gipilty fish, libibo tapwak adama at kusemet o buckwheat. At meron din na kinaydalak. Kagsameyak! Happy holiday! Mayesh kagak siya. Pesach! O, tagidilak. Happy holiday, Pascha! Kagsameyak. Happy holiday! Happy holiday! Kagpesak sameyak. Happy holiday, Pascha! Pesak mayesh siya. Pesach, happy holiday! Mato kelet siya. Gipilty fish! Gifilty fish. Niliw kelet. Gifilty fish. Tayo na kayo sa akin dyan. Taim. Tayo na kayo. Ito kelet dag. Niliw kelet dag. Hindi na gipilty fish na. At dahil nga magaling na ulit si Nilush, ay kumakain na ulit siya ng isda. At dalawang klase nga lamang ng isda ang kanyang kinakain. Tuna at yung gipilty fish. Nilagyan ko nga din siya sa kanyang plato ng selek o beetroot. Dito pala sa Israel, kapag araw ng Pesach ay bawal kumain ng mga tao ng mga pagkaing may pampaalsa at harina katulad ng tinapay. Lalo na sa mga relihiyosong tao ng mga Hudyo, bawal silang kumain ng mga grain foods tulad ng barley at oats. Bawal din silang kumain ng munggo at kanin. Hindi nga lamang pagkain ng kanilang ipinagbabawal, kundi pati din ang pagbibenta. At dahil hindi naman religious ang aking mga alaga, kaya okay lamang kahit kumain sila ng mga pagkain na pinagbabawal tuwing Pesach. Ganan nga lamang kasimple ipagdiwang ng aking mga alaga ang araw ng Pesach, basta nga lamang makakain ng ilan sa mga traditional na pagkain ay ayos na. Ayun nga't sarap na sarap si Nili at laging pinupuri ang aking mga niluluto at ang laging sinasabi sa akin ay expert daw ako sa pagluluto. Ganan nga lamang ang buhay namin dito ng aking mga alaga kahit sa mga masasayang okasyon dito sa Israel ay parang ordinaryong araw lamang para sa amin. Taimak na idalak! Kain tayong knaidalak! At ayan nga't happy tummy na naman si Nilush, basta oras ng kainan ay masaya yan. Masarap, masarap, masarap. Ay siya, hanggang dito na lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!